Magandang hari sa inyo. Yan. Gusto po kayong lahat. Ngayon po pala yan, di ba? Ngayon, Sunday ngayon, di ba? Palaspas. Kaya pala traffic sa, sa way namin kasi may simbahan doon sa way namin. So yun, ating pong buksan ating Bible sa Acts chapter 12, verses 1 to 5 po. Acts chapter 12, verses 1 to 5. Ating pong basahin. Basahin ko po sa ESV. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword. And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. So tayo muna manalangin sa Panginoon. Panginoon, kayo po ay lumalapit sa iyo. Kayo po ay humihingi, Panginoon, ng sigla, Panginoon, sa pakikinig po ng salita. Kami po ay humihingi ng lakas, Panginoon. Kami noon na tunay nga sa aming kalikasan na tao ay kami ay walang nais na lumapit sa iyo. Wala kaming naisin na makinig sa iyo, Panginoon. Wala kaming po naisin na gawin ang mga bagay po na iyong sinasabi. Pero ngayon dahil kami ay yung binago, nasa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, kami ay yung gisingin, Panginoon. Gisingin mo kami mga kaluluwa na ngayon ay ibigay po namin lahat sa iyo. Ito pong iyong salita ay dahilan, Panginoon. Tanging dahilan para kami dumagong spiritual. At kami ay maging liwanag, Panginoon, sa mundong ito na kailangan po ng iyong biyaya at kaligtasan. Kayo po yung samahan, Panginoon. Kayo po ay bigyan mo, Panginoon, ng karunungan, bigyan ng lakas, Panginoon, at bigyan ng pagkanais po na makinig sa iyo at tubalatiin ka sa aming mga malaman na katotohanan tungkol sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, ayun yung Acts chapter 12, verses 1 to 5. So, sa chapter 12, ito yung last chapter na sa Jerusalem na hindi nabanggit yung ministeryo ni Paul, di ba? Nabanggit si Saul sa chapter 11. At sa chapter 11, verse 1, the disciples scattered throughout Phoenicia and Cyprus and Antioch, di ba? Yung sa last week natin. Kung saan tinawag silang unang Christian sa verse 26. At nagkaroon doon ng di ba? Nagkaroon ng famine o tagutom. So nag-prophesy si Agabus ba yun, yung propeta, magkakaroon daw ng tagutom sa land. At alam natin na kapag ikaw ay isang Christian, means there is a persecution, di ba? At will experience violence sa ating talata ngayon. At sa chapter 11, verses 27 to 30, ay nagkaroon nga ng great famine. At ibig sabihin din na ang Christian ay mag-suffer body and soul. So nagkaroon ng famine, yun ay paghihirap na physical. Tapos yung soul naman, yung persecutions na nangyayari sa kanilang faith. The church sent help. So yun, yung preach ni Pastor Dan na nag-send sila ng tulong, di ba? Nagbigay sila ng goods nila o yung kanilang mga kayang tulong. Katulad ng sermon ni Pastor Dan, they shared what they have, yung gift and goods. Last week, Luke encouraged us to share our life. Diba? Ibigay yung parte ng buhay natin, ano man kayang ibigay natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya o even sa ating mga kaibigan or especially sa church. Ngayon naman, ano naman yung tinuturo ng ating talata ngayon? Prayer naman. Panalangin naman. So, una, mag-send ng mga physical gifts, mga material gifts. Ngayon naman, prayer. Now, Luke encourage us to pray. Pero, prayer na may adjective. Sabi, earnest.
prayer. So, hindi lang siya basta prayer lang siya. Kumbaga, earnest o sa Tagalog, mataimtim na panalangin. Earnest prayer o mataimtim na panalangin. So, ito rin yung title ng sermon natin. Mataimtim na manalangin. Kailan ka ba nanalangin na mataimtim? Kayo, mga kapatid. Kailan ba kayo na nalangin na mataimtim? Pag wala namang budget, Lord, nabuha mo na. Walang ng budget. Talagang nakaload ka, may kandila pa sa harapan mo, tapos may pawis pa talagang mataimtim. Yun ba yung mataimtim na panalangin? Diba? Pag sobrang daming problema sa trabaho o sa katrabaho mo, Panginoon, sana absent na siya ngayon. Ayoko siya makita. Nag-pray ka. O pag malapit na ang exam, Panginoon, sana madali lang. O pag may sakit ka, talagang mataimtim yung panalangin mo. Pag nag-away kayo ng asawa mo, Panginoon, sana kunin niyo na siya. Mataimtim. Mataimtim yung panalangin talaga. Talagang lumulog sa Panginoon. Panginoon, pag hindi na madisiplina yung anak mo, Panginoon, sa ating talatanging umaga, ipapakita sa atin ang panalangin ay dapat taimtim. Diba? So, kailangan ba lagi mataimtim para pakinggan? Hindi. Ano man ang sitwasyon mo at panalangin natin, kailangan itong mataimtim lagi. Bakit? Kasi seryoso ang Diyos. Pero hindi naman sinabi na, ay, porket mataimtim panalangin, papakinggan ka, diba? Hindi. Nasa kalooban pa rin ng Panginoon yung kasagutan. At mayroon tayong dalawang puntos lang naman para sa ating talata ngayon. Una ay manalangin sa pagdurusa. Manalangin sa pagdurusa. At pangalawa, manalangin ng mataimtim. So sa verses 1 to 4 dyan, tayo ay manalangin sa gitna ng pagdurusa. Ang sabi nga sa verse 1 to 4 dyan ay, nang panahon na iyon, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ng ilan sa mga kaanib ng iglesia. So, ito pumasok si Herodes at pinatay niya sa pamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. So, ano kaya ang ginawa ng church dito? Sila rin ay nanalangin. Pero hindi nabanggit dito, nabanggit lang na nanalangin sila kay Pedro. Pero siguro ay nanalangin din ng simbahan para kay James. So, sa verse 3, nang makita niya ito, ikinasiya niya ng mga Hudyo. Kanya namang isinunod na takbin si Pedro. Ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. So, pagkatapos siyang patayin si James, nakita niya na natuwa yung mga Hudyo sa ginawa niya. Ang sunod naman niyang target ay si Peter naman. So, para ang kanyang layunin ay para i-please na naman yung mga Hudyo. So, ito ay may halong politika. Sino ba si Herod? Itong si Herod sa verse 1. Ito ay si Herod Agrippa. The first, siya ang grandson ni Herod the Great. Ayon sa Matthew chapter 2 verse 1. Siya ay lumaki sa Rome. Naging emperor sa ilang parte ng Hudiya hanggang sa teritoryo ng kanyang ama noong AD 41 hanggang 44. He ran up numerous debts in Rome and fled to Israel. Ganun nangyari. Imprisoned by Emperor Tiberius after some careless comments. So, nakulong siya. He eventually was released following Tiberius' death and was made ruler of northern Israel, which Judea and Samaria were added in AD 41 as a hedge against his shaky relationship with Rome. He carried favor with the Jews by persecuting Christians. So, nagkaroon siya ng favor sa mga Hudyo sa pamamagitan ng Christian persecutions. Ang pag-uusig niya sa mga Kristiyano ay para makuha niya ang pabor ng mga Hudyo. Ayon sa verse 1, ay yun nga, it pleased Jews. So yun, so ang ginawa niya pangalawa ay hinuli niya naman si Peter. So, ating nabasa na siya ay pinagmulipitan niya yung mga Kristiyano. So, hindi yung mga Hudyo, So, yung Hudyo ay pinaglingkuran niya sa pamamagitan ng pag-persecute sa mga Christians. At yung pangalawa naman, yung mga Christians naman ay pinagmalupitan niya. So, nabagsabi sa ESV ay a violent hands. So, ito ay, ibig sabihin ay to exasperate, make evil affected, entreat evil or harm, hurt or vex. So, ayun yung ginagawa ni Herod. At sino yung mga pinapersecute niya? Who belong
to the church. So pagkasama ka sa Kristiyano, mga Kristiyano, ay kasama ka rin sa mamalapitan ni Herod. So papatayin ka niya. Ganun ang gagawin ni Herod. Ito ay maaaring tumutukoy sa Jerusalem Church, sa simbahan sa Jerusalem. Dahil sa chapter 11, ay dito nag-report si Peter tungkol sa pagtanggap ng mga Hintil. So yun, sa nalaman ng mga Hudyo na lumalago na yung Kristyanismo, so mas tumindi yung persecutions ng Christians. Sa verse 27, sa mga propeta from Jerusalem to Antioch, walang pinipili si Herod basta ikaw ay kasama-sama na ng palataya, ay makakaranas ka ng kanyang kamay na bakal o marahas na kamay. Ang ginawa niya, he killed James with a sword. Ibig sabihin, cut off his head o beheaded. Pinugutan ng ulo si James. Ganito ang ginawa niya kay James. At ganito rin ang gusto niyang gawin niya kay Pedro. So, ba't niya pinatay si James? Siyempre, yun nga, siya ay leader ng church. Siya ay kapatid ni John the Beloved. Siya ay anak ng Zebedee. Sabi sa commentary, the manner of his execution is leading the people to worship false gods. So pinagbintangan nila si James na nagtuturo ng mali. Siya daw ay nag-iikayat sa mga tao na sumamba sa mga false gods o mga idols. Si James ay mananampalataya. Gusto niyang i-please sa mga Hudyo para makilala. Si James ay mananampalataya kaya siya pinersecute. Gusto niyang i-please sa mga Hudyo para makilala pa siya. Gaya ng pagkamatay ni Stephen. So sa pagkamatay ni Stephen, so yung mga Hudyo ay nagkaroon pa ng urge na na mas hindi pa paniwalaan yung Kristyanismo. Kasi nga, nakita nila marami na hindi sumasang-ayon sa mga Kristiyano, kaya mas nakuha nila yung favor ng Sanhedrin o ng mga Pariseo. Si Stephen ay unang Kristiyanong martyr. Ay ibig sabihin, ang martyr ay witness. Meron di bang nagsasabing scholars na may isang sundalong na nampalataya kay Jesus dahil sa panindigan ni Stephen? Ni James pala. At sa araw na din na yun ay kasama siyang pinugutan ng ulo. So yung si James ay pinugutan ng ulo, may mga sundalo na nakita yung pananampalataya ni James. So sila ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ dahil sa paninindigan ni James. So araw na yun, nadami din sila sa pagpatay kay James. Ang mga Herod ay mga murderers. Dahil sa buong history, ang mga Agripa ay talagang mga violente. Diba? Sa Matthew pa lang, yung paghabol kay Joseph at kay Mary. So Herod yun, mga Agripa yun. Hanggang ngayon, pati kay John the Baptist, diba? Mga Herod din yung bumugot sa ulo niya. So hanggang ngayon, Herod pa rin yung napapakita ng mga violenting action. Ang mga Kristiyano ay usugin sa pamamagitan ng kamatayan at kasalanan. So ganito lang nangyari sa atin. Tayo ay na-persecute the way ng kamatayan at ng kasalanan. Nasabi nga sa Hebrews chapter 11, verses 36 to 40, ang iba ay nagtiis ng paglibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila ay pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila ay naglibot ng may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig at inaati. Na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila ay nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib at sa mga lungga sa lupa. Ang mga lahat ng mga ito, bagaman ay pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tanggap ang ipinangako. Yamang naghanda ang Diyos ng lalang mabuting bagay para sa atin upang huwag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. So ganun do yung mga nangyari sa mga mananampalataya. So yung nangyari ito during the days of unleavened bread. So kaya si Pedro ay kinulong muna ni Herod kasi nga ay mayroon bang pista. So bawal na magkaroon ng execution pag araw ng pista. Kaya niya kinip muna si Peter sa prison. Ito ay ang pista na ito ay ang pista ng unleavened bread. Ito ay the 7 days following the Passover meal were considered holy and not to be desecrated by an execution.
So kaya talagang tinago muna ni Herod si Peter. So diyan ka muna, patapusin muna yung pista bago ka namin execute. At ito ang dahilan kung bakit kinulong niya muna si Pedro dahil sa patapusin niya muna yung pista. So yun, hinuli nga si Pedro, nilagay sa prison. Probably ang prison na ito ay ang Tower of Antononia. So yun doon siya na, sa northwestern corner of Temple Complex, at ito ang quarter ng Roman garrison. So dahil nga kinulong si Pedro dahil para magpakitang gilas sa mga Hudyo, gaya na nangyari kay Stephen, at si Pedro ay binabantayan ng 4 squads of soldiers. Talagang mahigpit talaga. Ito ay isang Roman practice nila. Isang squad ng 4 na sundalo kada 4 sa 3 oras kada gabi. Talagang bantay sarado si Pedro dito. Ibig sabihin, ito ay 16 soldiers ang bantay ni Pedro. At ang magkabilang binti nito ay nakakadena sa sundalo. So hindi lang siya nakakadena, kundi yung kadena ay nakakabit sa mga sundalo. Each squad contained 4 soldiers and rotated to watch on Peter. At all times, 2 guards were chained to him in his cell, while other 2 stood guard outside the cell door. So ganun kahigpit yung bantay kay Pedro. At so yun nga yung nangyari. Tayo ba nakaranas ka na ba ng violent hands sa buhay mo? Yung maras na kamay? Kayo ba nakaranas na yun? Siguro napalo kayo ng magulang yun, talagang maras na yun. Napakasama ni Papa, ni Mama, grabe naman siya, di ba? Napakaras niya, o sa school, tayo ay nabubuli, napakaras naman ng eskwelahan na to, di ba? Ganun, di ba? Ganun natin naranasan yung parang pagka-violente, o sa mga videos, di ba? Sa mga actions, movie, napaka-violente naman ang palabas na to. So, pero sabihin ko sa inyo, expect the world to be violent. Especially sa mga mananampalataya. So, nangyayari na yan sa atin. Yung, nabataan niyo ba yung sa Nashville, sa Presbyterian Covenant School, di ba? Maraming 6 yung namatay na bata, isang principal, mayroon namarel na transgender na babae. Ang dahilan kaya niya pinatay yung mga tao doon ay dahil binubuli siya, yung bata pa siya. So, pinatay niya sila na walang awa. So, yun ay isang example yun ng mga violent hands na nangyayari. Pero ang gusto ko ipunto dito yung pananalangin sa gitna ng gantong sitwasyon. Kailangan natin manalangin ng taimtim. So, wag tayong maging confident sa kaayusan, sa peace na nangyari sa buhay natin. Kundi tayo ay manalangin patuloy sa Panginoon. Sa gitna ng ganito. A need of prayer. Marami na kailangan ng panalangin mo. So kung hindi ka nakaranas ng ganyang kahirapan o na-experience yung marahas na experience, pero yung ibang tao ay nakaranas na. So kailangan nila ng panalangin. Ang panalangin ay nagpapakita ng ating pagdedepende sa Diyos. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nanalangin, ikaw ay dumidepende sa Diyos. Halimbawa na lang ng palagi ang pagdarasal ni Jesus. So, lagi example sa buhay ng Panginoong Jesus, di ba? Umaga pa lang ay siya umakyat sa bundok ng Olibo para manalangin. So, siya ay nakadepende sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Ang unang step ng pagtalikod sa Diyos ay hindi pananalangin. So, kung gusto mong mag-backslide sa Panginoon, huwag ka manalangin. So, ayun yung first step. So, nakita ka, parang ang lamig ko ngayon? Ba't parang wala akong gana? Kaya pala kasi hindi ako nananalangin. So, ayun yung dahilan kung ba't tayo ganito ngayon. Wala tayong paglago, sigla, pagmamahal sa salita ng Diyos. Wala tayong naisin sa Diyos dahil wala tayong panalangin. Kulang tayo sa panalangin. At sabihin ko sa inyo mga kapatid, walang oras ang pananalangin. Ay, mamayang gabi mag-pray bago matulog, kaya mamaya na bro. Hindi, mga kapatid, walang oras ang panalangin. Kahit nasa CR ka, pwede ka manalangin. Kasi mali, baka ano mangyayari sa'yo, pwede ka makalabas doon, baka makulong ka. Walang oras ang panalangin. Dahil oras-oras, segundo, kailangan mo ng biyaya ng Diyos.
Sigo-segundo mga kapatid, kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Kaya kailangan mo rin sigo-segundo, pwede ka manalangin, walang oras. Marahil nagkataka kung bakit madali kang mahulog sa kasalanan ay dahil wala kang naisin na manalangin. Gaya ng panalangin halimbawa ni Jesus na ihadya mo kami sa tukso. Gawing daily routine ang panalangin. Ituring mo itong hangin, di ba? Para siyang hangin. Ang panalangin ay parang pag-inhale, exhale, di ba? Ang inhale ay nagbabasa ka ng Word of God, di ba? At ang exhale ay nanalangin, Panginoon, naway magawa ko itong nabasa ko. Magawa ko po yung narinig kong preaching. Yung application po, ma-apply ko siya. Pero balik sa text, di ba? Hindi pa pinakinggan ng mga tao yung panalangin nila kay James na, Panginoon, sana po hindi mapugutan ng ulo si James. Hindi. Pinakinggan sila ng Panginoon, pero ang sagot niya ay hindi. Si James ay namatay para sa gospel, at si Peter ay nabuhay para sa gospel. So tayo mag-pray pa rin. Manalangin tayo patuloy sa gitna ng karahasan o paghihirap, sa gitna ng bagyo. At pangalawang puntos ay manalangin tayo ng taimtim. So, sa verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. So si Peter ay nakulong nga siya, at ang mga mananampalataya ay nanalangin kay Pedro ng taimtim, para kay Pedro ng taimtim. At tanong ko ulit to, hindi ba taimtim ang panalangin nila kay James kaya siya ay namatay? Hindi ba earnest yung panalangin nila kay James kaya namatay si Pedro? At taimtim kay Peter kaya pinahinggan sila ng Diyos at nakatakas si Peter. Kasi, di ba? Si James, di siya nakatakas, namatay siya. Si Pedro, pinagpray nila ng taimtim, nakatakas siya. So, meron bang pagkakamali dito ang simbahan? So, hindi. Pareho silang taimtim na nanalangin para kay Pedro. Kay Peter at kay James. Hindi. Hindi magkaiba ang level ng pananalangin nila. Mataimtim na nanalangin sila para kay Peter, gayon din kay James. Ang tanging diferensya lang ay ang pasya ng Diyos. God chose James to die for the gospel and chose Peter to live for the gospel. Kaya kung anong sagot ng Diyos sa ating panalangin, sabi natin, let your will be done on earth as it in heaven. So, ganun daw tayo manalangin sa Panginoon. Luke emphasized na ang bawat hakbang sa paglago ng simbahan ay nakasalalay sa mataimtim na pananalangin. So yung kaya lumalago ang pure church ay hindi dahil sa sipag ni Pastor Enric, hindi dahil sa mga saksipagan ni Pastor Edso, hindi dahil sa galing magturo ni Pastor Dan, kundi dahil sa panalangin, sa prayer. Lumalago ang simbahan ng first century hanggang ngayon dahil sa pananalangin po. So ano ba yung earnest prayer na to? Ano ba to? Ano ba tong earnest prayer na to? Ito ba ay nakaluhod? Nakikita ng mga tao, nasa gitna ng kalsada, ay grabe, napaka-taimtim siya manalangin, talagang pinapakirin niya pa sa mga tao. Ito ba ay mahabang prayer? Napakahaba ng prayer? Yung ba yung taimtim? Tapos napakaganda ng words mo? Yung ba yung earnest prayer? Mga kapatid, ang earnest prayer po, o mataimtim na panalangin ay ikaw ay desperado. Yun po ang earnest prayer. Yung walang-wala ka na talaga. Panginoon, wala nang pupuntahan. Dead end na. Ikaw na lang po ang pag-asa ko. O kahit may hawak kang resources, kumbaga, hindi sapat yun. Kumbaga, hindi naman talaga yun yung requirements para mawala yung problema mo. Kumbaga, ang sagot ay ang Panginoon. Wala nang ibang makakatulong kundi ang Diyos. So, in your earnest prayer. Walang kaya magpalaya kay Pedro. Diba? Grabe, 16 soldiers nakabantay sa kanya. Yung paa niya ay nakakabit pa sa isang sandala. Desperado ang church. Kaya sila nanalangin. Diba? They made to God. Ibig sabihin, nanalangin sila sa Panginoon. Nakikinig ang Diyos sa mga tao, nagpapakumbaba. At walang ibang tiwala kundi sa Kanya lang. So, ang earnest prayer ay nagpapakumbaba ka. Na ikaw ay walang kakayanan, na talagang wala na. At ang prayer na to ay one accord. Nanalangin silang sama-sama. Ibig sabihin, ay talagang prayer warrior ako eh.
Kuya Chad, pray mo ako kasi talagang ano kay, iba ka manalangin eh, di ba? Kasi nagpray yung isang lalaki, no? Parang hindi naman nasagot yung prayer niya, pero ikaw na lang kasi ano kay, banal kay, di ba? Uy, may ganun ba? Walang ganun eh. Mas matibay yung panalangin ng simbahan, yung sama-sama, yung pamilya mo nanalangin ng sama-sama. Mas maganda po yung nanalangin yung pamilya, buong pamilya. Kaysa ikaw lang po yung nanalangin. Kaya po, ugaliin natin na sama-samang nanalangin yung ating pamilya, yung simbahan. Kasi ito ay mas hindi naman yung ito ay, kumbaga, nakaka-please sa Diyos. Mas nahahabag yung Diyos. Diba? Saan ba nahahabag yung Diyos? Sa isang tao lang ba? Hindi eh. Nahahabag yung Diyos sa simbahan. Sa katawan. Dito ay walang prayer warrior. Walang bibo o hype sa panalangin. Let's pray! Mga Korean style. Diba? May iba't ibang style ng prayer eh. Yung Korean style, may ingay. Wala. Mga ganun sila. Pero may prayer naman na talagang tahimik sila. Silent prayer. Mayroong prayer naman na groups, di ba? Pero yung prayer ng simbahan ay talagang nakakalugod sa Panginoon. Kasi nga, nagkapait sila depende sila sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Sa ulo ng iglesia. Dito nanalangin ng simbahan ay isa bilang katawan. Taimtim ito dahil may pagkakaisa. Kasi kung hindi nagkakaisa, hindi taimtim yan eh. Diba? May division. Diba? Kailangan tayo magkaisa sa panalangin. At hindi iba't iba yung ating pinag-pray. Diba? Isa nag-pray about sa finances nila, sa pera. Isa nag-pray sa Kailangan magkaroon tayo ng unity. Ano bang kailangan ng simbahan ngayon? Diba? Saan ba mahina ang simbahan? Mahina tayo sa panalangin. Minsan nag-i-amen tayo pag gising natin, ay, nakalimutan ko mag-i-amen sa nag-i-pray tayo bago pagkakain, ay, nakalimutan ko Sabi sa Gawa chapter 6 verse 4, samantalang kami, bilang aming bahagi, ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. So, nandun po lagi ang pananalangin. Hindi mo pwedeng i-chapuera yung pananalangin. Hindi, masipag na kami mag-evangelize eh. Masipag kami sa pag-Bible study. Pero, sa pananalangin, hindi natin pinapahalagan yung pananalangin. Mahalaga po yung part ng panalangin. Kasi yung panalangin po, ito po yung nagpapakilo sa atin. At kung hindi mo kayang manalangin, nandiyan po ang banal na spirito. Siya po ang helper. Siya po ang nag-aano sa atin, nag-imitate. Sabi sa Bible. Siya po ang tumutulong sa atin sa times na nahirapan tayong manalangin. Kung hindi mo kayang sabihin yung panalangin na yun. Ang paglago ng simbahan ay hindi nakasalalay sa galing ng pastor nga, sa ganda ng awitan, sa sarap ng pagkain, sa maayos na pangunan ng elder, sa kasipagan ng manggagawa, sa lahat ng effort mo. Ito ay lahat ay mabubuti. May mabubuti lahat yun, yung effort natin. At nakatutuwa sa Diyos. Ngunit ito lamang ay bunga. Bunga lang po yun. Yung kasipagan natin, yung effort natin. Bunga ng panalangin ng mataimtim. So kaya ako nakapag-preach ngayon. Ito may bunga ng panalangin. Kasi kung di ako nanalangin, baka hindi ko ma-preach yung Word of God. Kasi nga ako yung makalaman. Pero pag nanalangin ako, binibigyan ako ng Panginoon ng kalakasang spiritual. So, nakadepende po tayo. Tayo dumipende sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Ang lumalago at lumulusog na simbahan ay mayroong malusog na pananalangin. Tayo po lahat ay patuloy na manalangin sa Panginoon. At ating pagkatapos, kung nakikita mong walang paglago o mahina ang simbahan, kailangan natin ng panalangin. Tandaan din natin ang panalangin ay hindi para baguhin ang sitwasyon at alisin ang kahirapan na ating naranasan. Bagkus ito ay upang sa gitna ng hirap ay makaranas tayo ng kalinga ng Panginoon.
So mali yung Panginoon, tagalin niyo po itong hirap na to. Tagalin niyo po yung paghihirap na to. Hindi eh. Ang prayer natin ay sa gitna po ng kahirapan ay, di ba, maging matibay ako. Ang panalangin ay hindi para baguhin ang kalooban ng Panginoon. Baguhin ang kaisipan ng Panginoon. Ang panalangin ay upang maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Yung para maunawaan yung nangyari sa iyo ngayon. Para maunawaan mo. Iparanas mo sa iyong kapwa ang mataimtim na panalangin. So, ipag-framing kapwa mo na mataimtim, ipagmamahal. Huwag ang panalangin ng gutom. In Jesus' name, amen. Ipag-frame mo siya ng na talagang, Panginoon, bigyan mo siya ng lakas, yung kapatid na ito. Mahal ko po siya, gusto niya magpatuloy. Siyempre, tulungan mo sa kanyang kasalanan na pinagadaanan, na mapagtagumpayan niya. Hindi yung Panginoon, ingatan mo siya sa biyahe niya. Siya amoy siya ng ligtas. Huwag niya makalimutan ng bag niya. Ipag-pray natin yung talagang anong pangailangan niya. Pangailangan niya yung spiritual. At lagyan natin ng sigla. Kabang loob at higit sa lahat, mataimtim na pananalangin. Dahil ang Diyos ay nakikinig po. Nakikinig siya. Walang sa kung gaano kataimtim ang panalangin natin. Dahil mas mataimtim ang pakikinig ng Diyos sa atin. Dahil una nang nanalangin si Jesus para sa atin. Kaya tayo pinapakinggan ng Diyos dahil pinag-pray po tayo ng Panginoon sa Kristo. Sa John chapter 17. So, pwede niyo pong basahin yung John chapter 17 na tayo mayroong confidence na tayo pinanalangin tayo ng Panginoong Jesus na kahit na tayo daw ay nasa gitna ng mundong ito, diba? Tayo ay iniingatan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamay. So tayo po ay manalangin ng taimtim sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kahirapan o kasiyahan, tayo pa rin ay manalangin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin na. Let's pray, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami ay muling pinalanan mo, na mahalaga po ang panalangin, Panginoon. Ito po ay aming pag-usap sa iyo, Panginoon. Napakasarap po na may pag-usap sa iyo, Panginoon. Na dito po ay aming nasabi ang aming pangailangan sa iyo, ang aming pasalamat sa iyo, Panginoon. Ang gusto po namin sabihin na pangailangan po ng aming kapatid, ng aming simbahan, ng pamilya, Panginoon. Dahil lang po namin ikaw po ay nakikinig. Mahal niyo po ang simbahan. At Panginoon, kami po ay patuloy yung bigyan ng Panginoon ng naisin na manalangin, Panginoon. Ito po ay gawin po namin sa aming pamilya. At ipanalangin po namin ang aming lugar, ang aming bansa, maging aming sarili, Panginoon, patuloy na magkaroon na pagdepende sa inyo, Panginoon, sa pamagitan po ng panalangin sa tulong po ng Banal na Espiritu sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ito po ang may dalangin sa pangalan po ng Inak na makapangyarihan. Amen.